Oh, mga kababayan, ano na naman itong kontrobersiya sa Office of the Vice President, no, OVP? May 3.9 million pong halaga daw ng laptops na unang nailista at itinama bilang mga photocopier at isang desktop, no? At syempre, lagi naman pong nangyayari yan ginagawa at isinisisi sa mga error po ng kanilang mga tao at mali po mga description. Naku, paulit-ulit po yung palusot. Hanggang kailan po pagtatakpan ng simpleng mga clerical error ang malalim na problema po sa pamamahala sa ilalim po ng OVP yung mga pondo po diyan. Hindi ito po maliit na problema o hindi ito simpleng magkakamali. Hindi ito typo error. Ito po ay sinasadya. Ito po ay 3.9 million mga kababayan. 3.9 million na mali ang nai-report sa COA. At ayon po sa COA mismo, ang valuation ng donasyong photocopier, tandaan po natin, donasyon, no, ay overstated na 2.21 million dahil ginamit po ang presyo ng brand new units kahit expired na din po yung list nito at gamit na ang mga makina. Ngayon, ito po ang problema mga kababayan. Sabi po ng OBP, wala namang masamang intensyon sa pagkakamali. Paano po nagkaroon ng ganito kalaking pagkakamali sa isang tanggapang may mga kapangyarihan, may pondo at responsibilidad na higit pa sa karaniwan pong mga ahensya? Ano ang kalidad po ng internal na control kung milyon-milyon po ang mali ang kategorya at valuation ng mga kagamitan? Mga kababayan, hindi ito unang beses at hindi ito tugma sa paliwanag po ng OBP sa nakitang irregularidad. Nauna na po dito ang 125 million confidential funds. Naglaho po yan, nawala yan sa loob po ng 11 araw lamang. Siyempre, andyan din po yung mga premature na mga budget transfers. Nauna na ang mga procurement na may mabibigat po na mga tanong sa mga ang ating mga kababayan. Ngayon, may mali na naman. Ito po ang pattern ng kanyang pamamalakad. Kapabayaan sa accounting, kakulangan sa transparency, at pagpasa ng sisi sa mga staff. Ang argumento po ng OBP na wala namang COA findings ay hindi yan dapat sapat. Hindi lahat po ng mali ay kailangang mauwi sa disallowance bago matawag po yan na mali. Kapag milyon po ang pinag-uusapan, ang bawat oversight ay sintomas ng bulok na sistema. Hindi po yan isolated incident. Kung may malasakit sa integridad, babalik tayo sa ating katanungan. Ang pondo ng taong bayan ay hindi dapat pinamamahalaan sa pamamagitan po ng puro palusot at sakalang malalaman, sakalang itutuwid kapag nahuli na. Ang transparency po ay hindi dapat dumadaan sa mga press release, kundi sa kompletong pagbubunyag po ng mga dokumento, yung paglalabas po ng mga dokumento, proseso at tunay na halaga. At ang pananagutan ay hindi dapat umiiwas sa pamamagitan ng pagsasabing, tapos naman na po ang books of 2024. Ang hinihingi po ng mga mamamayan ay simple lamang: katapatan, kahusayan at pananagutan sa mga pagkakamali. At sa lahat po ng tanggapan, ang Office of the Vice President, isa po itong institusyong nakaupo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas, ang dapat una pong nagpapakita nito. Sa harap po ng patong-patong na mga anomalya, hindi sapat yung sinasabing oversight. Ito po ang panahon para itama ang kultura po ng pagwawalang bahala sa dami ng pera ng bayan na umiikot sa loob po ng kanyang tanggapan. Panahon na po para ibalik ang pananagutan at dapat singilin. Panahon na din para harapin po ang isyong hindi po upang takbuhan. Dahil habang nagkakamali sila ng milyon-milyon, milyong-milyong Pilipino naman po ang nagbabayad ng buwis na bawat sentimo ay pinagpapaguran. Ang pera po ng bayan ay hindi po pwedeng maging kasual na footnote lamang sa accounting errors ng Office of the Vice President. Walang maliit po at walang malaki sa pera ng bayan. Ang bawat piso ay dapat bantayan natin, dapat mahalagaan, at dapat ipaliwanag ng tapat. At sa pagkakataong po ito mga kababayan, panahon na para harapin po ang issue, ituwid po ang maling sistema at ibalik ang pananagutan na matagal na pong nawawala sa Office of the Vice President. Hindi niya nga hinaharap yung mga katanungan sa kanya, yung iba't ibang mga pangalang mga ginawa-gawa lamang at wala po sa PSA. Kung ganito ang nangyayari sa opisina
ng Office of the Vice President, paano pa kaya nila pangangasiwaan ang buong bansa? Think about it, mga kababayan.